Matapos makakain nila Maris at Oliver, ay nagpahinga na muna si Oliver para mas mapadali ang pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Samantala sina Maris naman at Fiorellina ay sarap na sarap sa pagkain ng hinog na mangga. Nakangiti si Fiorellina na nakatingin kay Maris, tapos inginunguso ang pwesto ni Oliver. Pinandidilata naman siya ni Maris, kaya yumuyuko na lang ang makulit na lambana. Atin namang dalawin ang sitwasyon nila Magnus at grupo niya sa pamayanan nila Apong Melo. Kinagabihan noon ay muling nagkamalay si Rica. "Kuya Efraim, pahingi naman ako ng tubig." "Uy, Rica, may malay ka na pala. Teka, ikukuha kita." Wika ni Efraim at agad tumayo saka lumapit sa lamesa. "Oh, eto. Kumusta na ang pakiramdam mo?" "Wala namang masakit sa akin. Nanghihina lang ako. Pwede na bang kumain?" "Abay, oo naman. Saglit lang, ikukuha kita ng pagkain. May inihatid sa atin ng mga tauhan ni Apong Melo eh." "Teka, narito na tayo sa pamayanan nila Apong Melo?" "Oo, kanina pang hapon tayo nakarating rito." "Eh sinong pumasan sa akin?" "Eh di kaming tatlo. Palit-palitan tuwing mapapagod na." "Hala, nakakahiya naman sa inyo." "Ano nakakahiya roon? Team tayo rito, di ba, sa pag-akyat? Walang papabayaan o iiwanan. Lalo na ikaw. Eh ikaw itong may mahalagang pakay sa Ibisan." "Ang mga dalaga, nasaan?" "Naroon sila sa isang bahay sa bandang ibaba. Maayos na ang kalagayan nila. Nakapagbihis na sila ng matinong damit. Naka-jogging pants nga tsaka t-shirt na black. Nakaligo at nakakain na rin." "Ako rin, kuya. Gusto ko nang maligo." "Naku, ano gusto mo? Paliguan kita? Eh hindi ka pa nga makatayo. Saka ka na maligo kapag kaya mo nang tumayo mag-isa. Ipag-iigib na lang kita ng tubig sa banyo." "Sila Kuya Magnus, nasaan pala?" "Naroon sa labas kasama si Tomby. Kausap pa rin yata nila si Apong Melo. Sige na, kumain ka na." Wika ni Efraim at nagsimula ng kumain si Rica. Makalipas ang ilang oras ay pumasok na rin sina Magnus at Tomby at nagpahinga. Kinabukasan, pagkagising nila ay sabi ni Tomby, "Ang tahimik ka. Mukhang nakababa na mga bibili ng gamot at iba pang kailangan nila." Sabi naman ni Magnus, "Siguro, pero ang mga dalaga kaya nakasama natin, isinama kaya nila pa ibaba? Bakit hindi man lang tayo ginising para magpaalam?" Nagising si Efraim sa pag-uusap ng dalawa, kaya bumangon na rin ito. "Kuya Magnus, magpapainit na ba ako ng tubig?" "Oo, sige Efraim, para makapagkape na tayo. Siguradong maya-maya lang kaunti ay may aakyat na rito na hatid na pang-almusal." Ilang saglit pa ay nakita ni Magnus ang 4 na kadalagahan na kanilang iniligtas na papaakyat na sa kinaroroonan ng kubo nila. At mukhang ang mga ito ang may dala ng pang-almusal nila. Sabi ni Efraim, "So, ibig sabihin, hindi sila isinabay pagbaba sa bayan?" "Ewan, mukhang gano'n na nga, narito sila eh." Pagsang-ayon naman ni Magnus sa sinabi ni Tomby. Ilang saglit pa ay hinihingal na ang 4 noong makapasok sa kubo. "Kulang sa cardio?" Wika ni Efraim. Sabi naman ng dalagang si Kisha, "Ang tarik kaya ng kinaroroonan ng kubo nyo. Sa school building nga namin, hinihingal na akong umakyat ng hagdan. Kahit nasa 3rd floor lang ang subject ko. Eh ito pa, nahigit pa yata ito sa 5th floor eh." Sabi naman ni Magnus, "Kisha, bakit narito pa kayo? Bumaba na yata ang mga may sadya sa bayan ah." Sabi naman ni Kisha, "Alma, ikaw na ang magpaliwanag." "Ha? Bakit? Ano nangyari?" Takang tanong ni Magnus. Sabi naman noong Alma, "Kasi Kuya Magnus, kagabi, nagkaroon kami ng panaginip.
May mga boses na tumatawag sa amin. Inuutusan kaming pumunta sa bundok raw ng Ibisan at samahan raw namin si Ate Rica. Ha? Teka, paanong nanaginip kami? Share kayo ng panaginip? Opo, sa panaginip nga namin, naroon kaming lahat. Kagaya ko, sa panaginip ko ay nakatayo ako sa harapan ng talon. Naroon din si Ate Rica, si May, si Kisha at si Ali. Pinapapasok kami ng boses sa loob. May mahalaga raw kaming misyon. Sabi naman ni Magnus, Nako, naloko na. Ha? Bakit po Kuya Magnus? Is it bad? Tanong pa ni Kisha. Ibig kasing sabihin yan, kagaya rin kayo nitong si Rica. Iniimbitahan kayo ni Inang Kalikasan para maglingkod sa kanya. Really? So, is it a bad thing? Tanong muli ni Kisha. Sabi naman ni Magnus, hindi ko naman sinasabing bad yun. Pero ang tanong, kayo ba handa sa responsibilidad na ibibigay sa inyo? What responsibility? Magiging babaylan kayo, manggagamot, healer. Magkakaroon kayo ng powers manggamot at kumalaban ng mga aswang at iba pang masasamang elemento. Sabi naman ng dalagang si May, di ayos yun. Magkakaroon tayo ng powers. Sumabat naman si Tomby. Nakalimutan nyo na ba ang sinabi ng tsuhin ni Spider-Man? Great power comes with great responsibility. Natahimik ang mga kadalagahan. Sabi naman ni Ali, pwede nyo po bang linawin kung anong klaseng responsibilidad ang sinasabi nyo? Sabi naman ni Tomby, kaya mo na yan, Mags. Magkakape na ako. Kumukulo na ang tubig, oh. Uy, pagtimpla mo rin ako, matutuyuan ako rito ng lalamunan. Sabi naman ni Efraim, ako na ang bahala, Kuya Magnus. Aabutan na rin kita ng pang-almusal dyan. Simulan mo na ang pagkikwento sa kanila. Gusto rin naming marinig ni Rica eh. Opo, Kuya Magnus. Gusto ko rin malaman ang lahat. Singit din ni Rica. Huminga ng malalim si Magnus bago nagsalita. Ganito kasi yan, girls. Sa ngayong kasalukuyan ay merong inang babaylan. Ang pangalan niya ay si Maris. Kababata ko siya. Tauhan namin sa mansyon ang pamilya niya. Noong magkaroon ako ng misyon para alamin ang tungkol sa pagkatao ko, ay kailangan ko umakyat ng bundok Ibisan para makausap sana ang inang babaylan roon. Ang pamilya ni Maris ay nakaakyat na roon, maging si Maris ay ilang beses na rin nagpabalik-balik roon. Kaya siya ang naging tour guide ko. Kasama namin sa pag-akyat itong si Tomby, ang driver ko si Mang Ambo at isa pang kaibigan ko na si Pandoy. Pare-pareho kaming laking Maynila at taga Maynila talaga. Ako nga ay isang bank employee sa Makati. Habang umaakyat kami, ay nagkakaroon ng mga masasamang panaginip si Maris. Ang sabi niya na mukhang hindi raw panaginip iyon kundi pangitain. Yun bang parang forecast o babala para sa future? May kumakausap rin sa kanya na boses. Iyon daw ay si Inang Kalikasan. Tapos sinasabing siya ang magiging sunod na inang babaylan. Kaya medyo nagtataka kami. Paanong siya? Napapalitan lang naman ang inang babaylan kapag namamatay ang kasalukuyang nakaupo sa posisyong iyon. Habang naglalakbay kami, may napapanaginipan si Maris ng mga kadalagahan na nasa panganib na kailangan iligtas. Natunto namin ang lokasyon noon. Sila ang 6 na bagong henerasyon ng mga babaylan. Sila ang magiging katuwang ni Maris sa pamumuno sa Ibisan. Pagkarating namin sa Ibisan ay patay na ang inang babaylan. Kaya wala rin akong napagtanungan masyado tungkol sa mga kailangan kong malaman. Kaya ayun, nag-crash course si Maris para malaman ang mga sagot sa katanungan ko. After noon, sa Ibiza na siya nanirahan, kasama ang 6 na kadalagahan na iniligtas namin. Lahat iyon ay naging babaylan. Ngayon, medyo may kaguluhan sa kanila, kaya nabuwag ang samahang iyon. Si Maris ay nauna nang umakyat, tapos itong si Rica naman ay nagkaroon ng panaginip na magiging bagong inang babaylan din. Isa lang ang ibig sabihin noon, mamamatay si Maris, kaya kami nagmamadaling makarating roon para mahabol at maprotektahan si Maris.
So ngayon, alam nyo na kung bakit kayo magkakaroon ng kapangyarihan sakaling maging babaylan nga kayo. Dahil kayo ang poprotekta sa mga pamayanan sa kagubatan. Hindi na kayo uuwi sa pamilya nyo. Umasta bang sabihing hindi na kayo makakabalik sa mga dati nyong buhay. Pwede naman kayo umuwi para dumalaw, pero hindi kayo pwede magtagal. Dahil hindi lang kayo ang malalagay sa panganib, pati na ang pamilyang dadalawin nyo. So, kung tatanggapin nyo ang responsibilidad bilang babaylan, si Rika ang magiging pinaka-leader nyo o inang babaylan. At kayo ang magiging anak-anakan niya. Tatawagin nyo siyang inang babaylan. So ano, willing ba kayong talikuran ang mga buhay nyo sa bayan para maging alagad ni inang kalikasan na poprotekta sa mga mamamayan sa kagubatan at manggamot? Maliban roon, hindi kayo titigilan ng mga masasamang grupo at mga nilalang. Sabi naman ni Alma, anong nangyari sa 6 na bagong henerasyon ng mga babaylan? Yung 3, pumanig sa masamang grupo, yung Dead Council. Tapos bilang rite of passage nila, pinatay nila ang 3 kasama nila na mga babaylan rin. So ngayon, pag-iisipan nyo kung tatanggapin nyo o hindi. Wala namang magagawa ang inang kalikasan kung ayaw nyo talaga. At kung mag-decide kayo na hindi nyo yung tatanggapin, ay ipapahatid ko na kayo agad sa bayan. Pero kung gusto nyong tanggapin, edi sasama kayo sa amin sa pag-akyat ng Ibisan at permanente na kayo magiging residente roon. Tulala ang mga kadalagahan at walang nakaimi. Lumapit naman si Efraim at nag-abot kay Magnus ng tasang may kape at inihaw na kamote sa platito. Kuya Magnus, kumain ka muna. Mukhang nalunok na nila ang dila nila eh. Wika ni Efraim, tapos inakay si Rika papalapit sa lamesa at iniupo doon para makakain na rin. Habang kumakain sila ay naroon lang ang 4 na mga dalaga, malalim na nag-iisip. Matapos makakain ay nagkanya-kanyang labas rin ang kubo sina Magnus, Tomby at Efraim para maligo sa ilog. Kaya naiwan si Rika at ang mga dalaga sa kubo. Ate Rika, totoo po ba lahat ng sinabi ni Kuya Magnus? Tanong pa ni Alma. Oo Alma, taga rito ako sa kagubatan nakatira. Marami kami, bali 3 pamilya. Pero ngayon, lahat kami ay iniligtas ni Kuya Magnus. Ang iba sa amin ay sa mansyon niya mismo nakatira. Kagaya ko at ng ate ko, pati si Efraim. Tapos yung iba, na buo ang pamilya talaga, ay pinagawaan ni Kuya Magnus ng sariling bahay sa loob ng hasyenda niya. Kaya alam kong totoo rin ang mga kinikwento niya sa inyo. Alam niyo bang buntis ngayon ang asawa ni Kuya Magnus? Pero dahil sa obligasyon niya na protektahan ang inang babaylan, kaya iniwan niya ang kanyang asawa. At heto, sasamahan din ako para kausapin si inang kalikasan. Ate Rika, paano kinaya noong Maris ang buhay sa bundok? Wala ba siyang pamilya? O wala siyang pinagkakaabalahan sa bayan? Naku, mali kayo nang iniisip. May nanay at tatay si Ate Maris. Sila nga ang namamahala sa mansyon ni Kuya Magnus. Tapos si Ate Maris ay registered nurse. Board passer talaga siya. Pero dahil sa nakita niya siguro na mas mahalaga ang responsibilidad sa bundok, kaya mas pinili niyang manirahan roon ng matagal. Bumababa naman siya paminsan-minsan. Nagtatagal lang siya ng 2 hanggang 3 linggo. Tapos aalis na uli. Mga kalahating taon o 1 taon bago uli bibisita. Tsaka huwag kayong mag-alala. Hindi naman iyon pilitan. Kagaya nga ng sabi ni Kuya Magnus, kung hindi nyo tatanggapin, ay pwede niya na kayong ipahatid kaagad sa bayan. Patuloy sa pagkikwentuhan ang mga kababaihan sa loob ng kubo. Habang sina Magnus, Tomby at Efraim naman ay enjoy na enjoy sa pagbababad sa ilog. Ilang saglit pa ay nakita nilang papunta rin sa ilog si Apong Melo. May dala itong ilang pirasong damit, mukhang maglalaba. Apong Melo, kayo po ang naglalaba ng sarili niyong damit? Tanong ni Efraim. Abay, oo naman. Sino pala dapat? Ang mga tauhan niyo po. Marami namang kababaihan sa pamayanan niyo ah. Naku iyo,
Lahat sila ay may mahalagang tungkulin sa pamayanan. Kaya ayokong istorbohin. Lalo ngayon na halos 30% ng mga tauhan ko ay wala. Dahil bumaba sila para mamili ng mga kailangan mula sa perang ibinigay ni Magnus. Kaya ako talaga ang gumagawa ng paglalaban ng sarili kong damit. Minsan naman, kapag marami akong inaasikaso mga pasyente, ay nagkukusa naman ang iba na laban ng mga ito. Pero ngayon na wala naman akong pasyente, ay hindi talaga ako pumapayag na sila ang gagawa ng mga personal na bagay para sa akin. Sumabat naman si Magnus. Apong Melo, alam mo ba ang nangyari sa mga kadalagahan na iniligtas namin? Oo, nakausap ko sila. Dahil dapat isasabay ko na sila sa pagbaba ng mga tauhan ko. Kaso ayaw nilang sumama. Kailangan ka raw muna nilang makausap. Marami raw silang mga tanong tungkol sa naging panaginip nila. Kung hindi ako nagkakamali, ipinapatawag rin sila ng ilang kalikasan para maging babaylan na makakatuwang ni Rika sa pamumuno ng bagong ibisan. Tama ba? Opo, ganun nga po. Ano sinabi mo? Ipinaliwanag ko sa kanila lahat ng kailangan nilang malaman, pati na ang mga pinagdaanan ni Maris, at sinabing yun din ang magiging buhay nila kapag tinanggap nila maging babaylan. Kakasabi ko lang kahapon na pabata ng pabata ang napipiling inang babaylan. Ngayon tuloy pati ang bagong henerasyon ay kay babata na rin. Mga estudyante pa lang ang mga iyon, di ba? Opo, kolehiyo. Ano raw ang balak nila? Pag-iisipan po yata. Biglang natulala ang apat at nahulog sa malalim na pag-iisip. Kaya iniwan ko na muna. Tama yan. Dapat pinag-iisipan muna nilang mabuti para sigurado talaga sila. Nagpatuloy na nga si Apong Melo sa paglalaba ng kanyang mga damit. Habang si Magnus naman ay pumikit na habang nakababad sa tubig. Ilang saglit pa ay umihip ang malamig na hangin. Nakita nilang tumingala sa kalangitan si Apong Melo. Noong muli yung yumuko ay tila nagmamadali na sa pagbabanlaw ng damit. Tapos piniga na rin agad sa kasinabing, Magnus, may paparating na masamang puwersa sa pamayanan. Hindi lang ako sigurado kung mamayang gabi o bukas pa ng hapon. Pero darating, nararamdaman ko sa hangin. Kaya yung mga kasama mong hindi kaya lumaban ay pataguin mo sa kubo. Ang mga kaya naman ay baka pwede kong mahingi ang tulong. Hindi ko alam kung anong pakay ng mga darating. Pero alam naman natin na palaging hindi maganda. Lalo at mga aswang ang madalas dumating rito. Kakaunti ang tao ko ngayon dahil nasa daan pa sila ngayon at pababa sa bayan. Sabi naman ni Magnus, Huwag ka pong mag-alala, tutulong kami Apong Melo. Sagot ni Magnus. Agad na silang iniwan ni Apong Melo. Sabi ni Magnus sa mga kasama, Ganito ang plano natin. Ikaw Efraim ang magbabantay kina Rika sa kubo kasama ng kadalagahan. Kami ni Tombi ang tutulong sa laban. Tombi, ikaw ang gagamit ng crossbow. Ako naman sa regular compound bow. Isawsaw mo na rin sa blue sodium solution ang mga palaso para siguradong babagsak sa lupa ang tatamaan. Hindi naman kailangan mapatay agad. Kailangan lang mapabagsak para pagkalapag sa lupa ay mga tauhan na ni Apong Melo ang tatapos. Okay Mags, kapag nabitin ako sa palaso ay baril na ang gagamitin ko ha. Sige ba, pero tipirin mo ang bala ha. Isang bala, isang aswang. Hindi isang timbang bala ang dala natin. Nasa ibabang bahagi pa lang tayo. Marami pa tayo makakaharap sa pag-akyat. Copy that Mags. Kaya nga, crossbow muna. Para after ng laban, ay pwede pang damputin at gamitin uli kung hindi pa naman nababali. Okay sige, tara na. Wika pa ni Magnus at sabay-sabay na silang nagsitayo saka bumalik sa kubo. Anong nangyari? Bakit tila nagmamadali yata kayo? Tanong ni Rika. Sabi naman ni Efraim, may paparating na mga kalaban dito sa pamayanan.
At syempre, kasama tayo sa party. Kakatay tayo uli ng mga aswang. Tila excited na wika pa ni Efraim. Sabi naman ni Keisha, Ate Rica, bakit ganyan si Kuya Efraim? Parang excited siya palaging pumatay. Ay, ewan ko dyan. Baliw yan eh. Gustong pumatay palagi. Kung ako kasi, ayokong pumatay kung hindi talaga kinakailangan. Sabi naman ni Efraim, kailan pa kasi may nagpakitang aswang na hindi sila kailangan patayin? Kaya nga sila nagpakita dahil ihahapunan tayo. Kaya normal lang na salubungin din natin ang bangis nila. Pero Rica, kung sakaling nakapag-charge ka na dyan kaunti, baka pwedeng gamitin mo rin yung powers mo mamaya kapag nagkagipitan na. Kawawa kasi ang mga taga rito. Mahirap na nga ang kanilang pamumuhay, madalas pang mamatayan ng kalalakihan dahil sa mga aswang. Paano naman ang pamilyang kanilang maiiwan? Iyon na lang ang isipin mo. Hindi tayo pumapatay dahil trip-trip lang. May buhay tayong inililigtas at hindi lang isang buhay, kundi marami. Oo, alam ko naman yun. Pero hindi ko lang talaga gusto ang attitude mo na tila excited kang pumatay palagi. Ito naman ang sama ng interpretation. Ini-encourage ko lang din naman ang sarili ko na maging matapang palagi. Tandaan mo, ngayon lang natin kasama sina Kuya Magnus at Tomby. Darating ang panahon na tayong dalawa na lang ang palaging magkasama. Kaya kung magiging duwag ako, paano kita ililigtas at poprotektahan? Sabi naman ni May. Ate Rica, ang inang babaylan ba at ang tagabantay ang nakatadhana na maging mag-asawa? Naku May, hindi. Ang inang babaylan ay hindi pwede mag-asawa. Yun nga ang naging problema dati nila Kuya Magnus. Kasi mahal nila ang isa't isa. Kaso hindi pwede dahil inang babaylan si Ate Maris. Kaya yun, nag-asawa ng iba si Kuya Magnus. Tapos mukhang nasaktan si Ate Maris eh. Kaya umalis na mag-isa kahit wala si Kuya Magnus. Kaya sobrang nag-aalala ngayon si Kuya Magnus dahil walang poprotekta sa inang babaylan. Sabi naman ni Efraim, hindi din naman masasabing walang laban si Ate Maris, no? Naka-full gear kaya siya sa kapangyarihan niya. Hindi kagaya ni Kuya Magnus na walang natira. Ha? Bakit walang natira? Tanong naman ni Alma. Hindi ko na alam ang tungkol roon. Pero dati, napakalakas daw ni Kuya Magnus. Kaya niya makipaglaban sa kahit 100 aswang ng mga gabunan ng mag-isa. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga siya mag-isa. Nasa loob niya kasi nananahan ang 4 na mga elemento ng kalikasan. May buhay sila, nakakausap at pwedeng lumabas kay Kuya Magnus para tumulong sa laban. Kaso may nangyari daw sa ibisan eh. Nawala lahat ng gabay niya. Kaya isa iyon sa kailangan niyang alamin kung paano maibabalik. Ah, talaga? Kaya pala mano-mano lang ang pakikipaglaban na nakikita namin sa kanya. Ikaw Efraim, tagabantay ka rin ba? Nako, hindi. Normal na tao lang ako. Ang mga tagabantay ay pinipili rin ng inang kalikasan. Kasi pinagkakalooban sila ng kakaibang kapangyarihan. Ano ka pala? Ako? Hindi nga ako tagabantay ng elemento ng kalikasan. Tagabantay lang ako ni Rica. Sabi namang muli ni May. Siguro, may gusto ka kay Ate Rica no? Kaya willing kang bantayan siya at samahan kahit sa ang panganib. Ha? Hindi ah. Tanggi pa ni Efraim kasabay ng pamumula ng mga pisngi at agad lumabas na ang kubo. Nako, guilty. Tinakasan tayo eh. Tumatawang wika naman ni Alma. Sa bahagi naman ng bundok ng Lunarka, ipinatawag ni Reyna Isabel ang kanyang mga bagong opisyalis na kasama niya sa bundok na iyon. Ito ay sina Amara, Alaysa, Amor, at ang aswang na si Eduardo na pinuno ng mga lalaking aswang mula sa lahi ng mga Tiklaso. Ipinatawag ko kayo dahil parang biglang bumagal ang usad ng ating operasyon. Kailan lang ay halos masakop na natin bigla ang buong kagubatang ito. Anong nangyari? Bakit parang natatalo na tayo? Wala pa si Mari sa poder natin ngayon. May isa pang malakas na uri ng mortal ang papaakyat rin sa kagubatan. Hindi rin natin alam kung lalaki ba siya o babae.
Ang inaasahan naman ni Amara na mag-amang si Suma at Galema, wala na. Pareho ng patay. Ano? Tutunga nga na lang ba tayo rito? At maghihintay na kumatok sa tarangkahan natin ang ating mga kalaban? Sumabat naman si Eduardo. Mahal na Reyna Isabel, baka pwede mo ipagkatiwala sa akin ang misyon ng paghahanap sa taong sinasabi mong malakas ang kapangyarihan. Kahit pag-aano siya kalakas, kung 30 naman kami nasasalakay sa kanya, ay imposibleng hindi namin siya magapi ng mabilis. At dahil sa lahat kami ay mga dipakpak, kaya mas mabilis din naming malilibot ang buong kagubatan sa isang gabi lang. Baka nga, bago pa sumikat ang araw bukas, ay nasa paanan yun na nakaluhod ang taong iyon. Sabi naman ni Reyna Isabel. Huwag ka nga masyadong mayabang, Eduardo. Alam kong gusto mong magpasiklab, pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi pangkaraniwang kapangyarihan ang naramdaman ko mula sa taong iyon. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Alam ko naman na hindi ka na mapapahiya dahil patay ka na noon bago ka pa makaharap sa akin at harapin ang iyong kahihiyan dahil sa kabiguan. Kaya gawin natin ang nararapat. Kailangan natin kumalap ng impormasyon sa taong iyon bago natin siya hanapin. Inaatasan kita, Eduardo, na salakayin muli ang pamayanan ni Apong Melo. Dakpin mo ang matandang albularyong iyon at paaminin. Siguradong may alam siya sa taong hinahanap natin. Lahat ng may mga kakayahang espiritual na umaakit sa ibisan ay sa kanya dumadaan. Kaya siguradong may alam siya. Pigain niyong mabuti. At kung hindi madala sa pagpiga, isa-isahin niyong paslangin ang mga tao sa pamayanan niya. Iyon ang kanyang kahinaan. Gagawin niya ang lahat. Huwag lang masaktan ang mga taong iyon. Mamayang gabi kayo sumalakay. Masusunod po, mahal na Reyna Isabel. Sagot pa ni Eduardo at pinalabas na siya agad ni Isabel para mapulong din nito ang kanyang mga tauhan. Pansamantala po muna nating puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 182. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.